impeachment court for next week? Ang nangyari po nung nakaraang mga araw, alam niyo po kasi, sorry walang media doon, pero nag-pre-trial conference. Sa pre-trial conference na yan, linatag lahat ng documents, lahat ng witnesses, lahat ng legal issues, lahat ng stipulations, kung merong admissions, at lumabas na ang pre-trial order. So nakalista na sa prosecution, sa amin po, 57 witnesses. Sa defense, mga 20-something witnesses. Ma'am, ba't yung ipapresenta niyo po for next week na i-submit niyo na po ba sa impeachment court? Meron na kaming sinabmit kasi requirement ng pre-trial order na 3 days before the hearing, dapat ilista na namin ang mga witnesses para walang surprise. So, Ma'am, to be clear, ito po yung mga witnesses for threats kasi yun po yung nasa unang order of sa presentation. pre-trial order, yun po ang una, threats po. Yun lang ang masasabi Ma'am, ko. yung comment niyo sa trial order na file na. We filed our comment yesterday. What does it contain, ma'am? I cannot disclose the gist of our comments now. Hintayin natin ang pre-trial court na mag-order mag-comment sa comment namin. No? Ma'am, but do Kasi, you have objections in the comment? no, we're very happy with the pre-trial order. Konti na lang mga technicalities lang. But, Pero may reiteration ng pag-comment ng BIR box po doon sa comment niyo. yes. And pumayag naman, ang magandang nangyari sa pre-trial, pumayag rin ng defense na markahan yung mahiwagang BIR box. Pero kung ano ang disposition ng impeachment court, hintayin na lang natin sa trial. Ma'am, reiterate niyo Court, yung sabi ng defense. Ang position ng prosecution dapat transparent, dapat sa impeachment court. Hindi pwedeng i-executive session ang mga ebidensya. But we will leave it to the discretion of the impeachment court. Ma'am, reiterate niyo rin po ba yung allowing private prosecutors to examine witnesses sa comment ninyo? Allowed naman po yan. That is allowed in the Senate rules that the private prosecutors, kami po, under the control of and supervision of the public prosecutors, is allowed to present witnesses. Ma'am, but the defense is opposing that, di ba? Camera. We leave it to the trial court, no? Kasi impeachment trial court. Kasi malinaw na malinaw sa Senate rules na private prosecutors are allowed in the presentation of evidence. Trial of the century. Presentation of trial of the century. Po, Trial of the century. trial, this is the trial of the century. Sana itong trial of the century hindi mag-last ng isang century. Ma'am, may presentation of witness po ba sa Monday or wala pa po? Opening arguments, pero ang first day of trial, ang first day sa kalendaryo ng impeachment court is 3 days next week, 6, 7, 8 ang presentation of prosecution witness. Pero nakalagay rin sa impeachment rules, Senate impeachment rules na there will be opening statement from the prosecution and an opening statement from the defense. Ma'am, so sa So, Monday, meron po or wala pong presentation of witnesses? we are ready to present our evidence on Monday. Present 3 witnesses. Ang rule dyan is 1 witness a day. Just a Yun po 1 yung witness. nasubmit niyo na po na list of witnesses for next week. We cannot disclose, no? It's a matter of strategy. Yun lang. Maraming salamat po. Isang witness lang per month. 1 witness per day. Ang sino ma'am yung Merong sa mic, may nalaglagan ng phone. Ay, lalaglag yung phone ko. Hindi akin to. Okay na to. Palakpakan ho muna natin ang Office of the Vice President diyan sa paggawad ng Commission on Audit ng unmodified opinion kung paano ginastos ng Office of the Vice President ang kanilang budget sa nakalipas na 2025. Palakpakan ho tayo dyan. Pagkalabas ho ng report na yan ng COA, hindi ho magkanda o gaga yung mga taga-prosecution panel.
Nagpamisa ho sila. Kita nyo naman ho mga kababayan, ang mga itsura nila, akala ko bang malakas ang kaso? Huwag mo sabihin sa akin Kapunan, may dalaw ka pa. Pambihira, ang tagal na niyan, di pa naubos. Isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community at doon sa mga sumali na maraming salamat ho. Yung join button nandyan lang ho sa baba. Maraming salamat sa mga bagong member dito sa PH Update. Napakalaking tulong ho ng membership na yan para talagang mapagpatuloy ho natin ang ating mga ginagawang reaction video dito sa PH Update. Maraming salamat ho mga kababayan. Hindi ho tayo pinopondohan ng kung sino mang politiko, okay? Ano ho tayo dito, one-man team lang ho tayo. Hindi ho tayo kagaya ng mga Talyanista at Ensaymada. Meron ho silang 6-digit buwan-buwan. Sa mga politiko, sigurado naman ang natatanggap nila na yan galing sa maleta. Yun ho ang kaibahan natin dito sa mga pilingero na wala namang binatbat na mga vlogger na to, no? Tayo ang sumusuporta sa ating pagbablog ang ating mga kababayan sa social media. Ito mga kababayan ang ilan sa mga larawan na naglabasan kahapon ng umaga pagkatapos lumabas ng report na yan ng COA. Kung inyo makikita, itong mula dito kay Baculaw, dito kay Saba at dito sa kapatid ni Pami Zamora na hindi kilala to, mas kilala yung kapatid niya kasi nag-ipal sa Quadcom yun. At itong si Kapunan na isa sa mga pambato nila. Pambihira, pinag-usapan nyo pa ba talaga dapat nakaputi? Para sa yung nakaputi? Kasi yung boss nyo mahilig sa puti. Sinisinghut niya puti. Yung boss nila mahilig sa puti. Ito pa Pambihira naman yan. Pambihira naman yan. Yang mga itsura ba, yan hubang mga itsura na yan. #Biyernes Santo i-comment nyo. Hindi, baka maligaw si Joel Chua. Baka maligaw si Joel Chua. Makita niya sa baba, #Biyernes Santo. Mukhang Biyernes Santo yung mga pagmumukha nila. Tingnan nyo naman yun mga kababayan. Akala ko bang malakas ang dito sa angulo na to kahit pa paano talagang makikita natin tong si Baculaw. Hindi, itong dalawa na to feeling ko magkagalit to Plastikan lang ito sa media Feeling ko magkagalit to Nung huling press con, hindi na niya sinali tong si Baculaw kasi nagkakalat to Kita nyo naman yan. Meron pa. Pambihira. So nagkakaigihan na kayo. So kayo na. Pambihira. Ang ganda naman ng larawan na to. Ito yung tipong mga gusto kong ipaprame sa bahay. Itong nandito si Father Adik at itong dinadatnan na abogada na si Kapunan. Pambihira. Dapat nagbeso-beso kayo. Alam nyo, ang dami naman pare. Pwede naman sa iba. Ba't nagpamisa pa kayo kay Father Flavi? Anak ng toko, isa daw huyan sa mga di umanong na-envelopan. Pambihira talaga Lap trip talaga tong mga na to. Ito si Dilimo. Parang bibinyagan Sinong bibinyag sa kanya? Ito, si Father Flavi. Hindi, pero mas Ba't ang papangit kaya ng mga taga-prosecution mula kay Dilima hanggang dito kay Kapunan? Ba't mukha mga mukhang tiyanak no? Ang papangit. Mga mukhang pinaglihi sa sama ng loob. Pambihira. Yan. Yan, diyan ka magaling, lumuhod. Sino pa kaya ang mga linuhuran nitong si Dilima, di ba? Yak! Siya pa to, luhod lang ng luhod. Dasal lang ng dasal. Pambihirang yan. Malakas naman ang kaso, di ba? Ayaw magpa-picture nitong si itong si Baculaw 2.0, yan linggo-linggo yan dapat, nagpapamilya. Pambira talaga itong mga walang yang to. Kanino pa kayo nagdadasal? Naklanto ko, hilay hands. Uso yan. Kadalasan ginagawa yan sa mga bago bitayin. Palay hands lang kayo. Yan ang pinakamalupit dyan. Yung eye-to-eye contact nitong si Kapunan at nitong si Father Flavi, di ba? Yan talagang, kumbaga sa mga kababayan natin sa social media, dyan sila naaaliw
Pagka nakikita nila itong si Father Flavi at itong si... Lagay ko lang dito to ha. Bago tayo magtungo dito kay Baculaw. Basahin ho muna natin itong ano. Ito. Oh, the Commission on Audit COA has given the Office of the Vice President, OVP, led by Vice President Sara Duterte, an unmodified opinion for its 2025 financial statement, indicating that the agency's spending and financial reports were fairly presented in all material respects. Ibig sabihin kumpleto. Ibig sabihin walang liquidation by resibo. Ay, mali pala. Wala pala silang ganun sa House of Representatives. Liquidation by certification. Yun kay VP Sara, liquidation by resibo. Unmodified nga eh. Ibig sabihin, ultimo yung pinambili ng toothbrush, pinambili ng bag, tinapay o kung ano man. Naka-audit ng maayos. Ito si Jinky Luistro, di naman sila pwede sa ganyan. Liquidation by hindi resibo, by certification. Oh, ganun ho sila dyan sa House of Representatives. Kaya kailanman hindi natin maririnig opisina ni Jinky Luistro nakatanggap ng unmodified opinion galing sa Commission on Audit. Wala. Not in a million years. Hindi naman mag-liquidation by resibo yan. Yan ang kalakaran diyan sa hawla ng mga buhaya. Kung gumasta sila ng kanilang maintenance and other operating expenses, kahit yung pampunas ng puwet, linagay ni Jinky Luistro, ay certify na itong pera na to, pinambili ko ng ganito, yun na ho yun. Kahit walang resibo. Certification, liquidation by certificate. Oh, liquidation by certification. O kung ano man. Basta walang resibo dyan. O sabihin yung fake news ako. Pambira mga walang niya kayo. Kakapal na mukha nyo. Hindi particular kay Jinky Luistro. Kumbaga ginawa lang natin halimbawa. Kung sino man mo congressman ang natripan na magbigay sa COA ng certificate. Kunyari, pinambayad ng babae dahil birthday party ng kanyang executive secretary. Ha? Pinambayad ng babae. Sasabihin doon sa liquidation by certification, doon sa certificate, pinambayad doon sa babae, 300,000, doon sa mga binigyan ng tip, tapos doon sa binanatan, let's say 1 milyon. Di ba? O lalagay lang doon, nung si congressman na mahilig, lalagay niya lang doon, I certify this 1.3 million pesos na pinantulong sa mga nalindulan. Tapos ang usapan. Kahit na pinangbayad nila na pinantip nila yung 300,000 ng babae at pinambayad nila yung 1 million sa mga tinira nila. Literal. Yan ho ang kalakaran dyan sa House of Representatives. Di ba? Hindi naman sila kukontrahin ng COA. Kasi yun ang kanilang kalakaran. Liquidation by certificate. Oh. Sabihin mong hindi, Luistro. Sabihin mong hindi. Hindi, pero yung alimbawa natin, medyo extreme lang. Pero iba siya man nababalitaan natin, kalakaran dyan yan. Pagka wala na silang matira, yung mga congressman, sila nagtitirahan. Hindi nagbabanatan sa media, yung nagsisiraan. O baka yung iba hindi nabigyan ng maleta, yung iba nabigyan. Ngayon, magagalit yung isa. Hindi siya nagtitira. Wala nang matira, sila nagtitira. Dito tayo kay Baculaw. Baculs, game. Kasama na po ang buong impeachment process because as I have repeatedly said, hindi po ito para sa amin, ito po ay para sa sambayanang Pilipino. Hindi. Hindi yan para sa inyo, para yan kay Martin Romualdez. Para yan kay Marcos Jr. O talaga Baculaw. Maraming salamat po. Magaling ang gumiling si Luistro. Kaso nga lang, baka masuka kayo. Nakita nyo na ho ba niya yung hawak mo ang beat, yung sinasayaw niya habang naglalakay, pag ganon siya. Magaling hong gumiling yan.
Si Jinky Luis. Pagdating sa gilingan, ika nga nila, top notch siyang si Bakulaw. Ay, nando si Kapunan, no? Baka hindi nyo. Baka nami-miss nyo si Kapunan, no? Ayan, si Kapunan. Kagaya po ng sinabi ni Bakulaw. Kagaya po niya sinabi ni Chairman Jinky. Magkamukha kayo, magtita ba kayo? Totoo lang. Oh, sige nga. Oh. Tanungin ko ho kayo, di ba magkamukha itong si Luis Tro at itong si Kapunan? Ang bira. Feeling ko talaga magkamag-anak tong dalawa na to. Kamukha eh. Mula sa salamin, di ba? Sa tabas ng muka. Mga mukhang pinaglihis sa sama ng loob. Tignan nyo naman niya si Kapunan. Buti pinaunlakan niya mga media. Siguro tapos na yung dalaw niya. Kami po sa private prosecutors ay nagpapasalamat Kala ko rinireg. sa misang ito. Nagpapasalamat sa suporta ng tao. Araw-araw magpamisa kayo. Araw-araw kitain mo itong si Father Flavi. Ang bayan. At talaga naman, ngayon na malapit na ang impeachment, kailangan po tayong manalangin. Manalangin hindi kayo. lang, sabi nga ni Father, hindi lang para sa prosecution or para sa defense. Panalangin din natin ang defense. Pero panalangin po natin na lumabas po ang katotohanan. So maraming salamat po. At kami po sa private prosecutors, full support po kami sa public prosecutors. Kasi po, kagaya ni Chairman Jinky, nakaka-inspire po yung passion nila para sa bayan natin. Gano'n po tayo kahanda for Monday? We are very much ready, no? As a matter of fact, 19 Congress pa tayo naghahanda. And I can honestly tell the Filipino people, the House prosecutors and the private prosecutors are all ready as we start this impeachment trial this coming July 6. Ma'am, ano inaasahan natin sa Monday? Quickly lang, ano pong inaasahan natin mangyari on Monday? Well, possibly the opening statement at saka yung mga pending motions, no? So I hope you understand we cannot comment too much on the merits, and that is why yun lang muna ang masasabi natin. Ma'am, have you submitted Lipat na ho tayo dito kay Ma'am Cora Guidote, ha. Diyan sa DZAR 1026 News, ha. Dito ho tayo. Hindi na ho tayo masyadong sesegue dito, ika nga. Ang importante lang naman ho dito, makita ho ng ating mga kababayan itong si Kapunan at itong si Father Adik. Okay. March at Jade. Good to see you again. Opo, ma'am, actually nito mga nakalipas natin ng mga interview na pag-uusapan pa natin ito at ngayon, ito na nga. Mismo ang World Bank ang nagsabi na nasa upper middle income na raw ang ating bansa. Ano po ang masasabi niyo po rito? Ampaw yan. Alam mo ba ibig sabihin ng ampaw? Di ba yung labas parang malaki pero yung sa loob maliit? Kasi yung measurement nila, gross national income divided by the population. So, ganun lang kasimple yung kanilang analysis. So, hindi nila hinihimay talaga yung ibig sabihin niya, no? Kasi ang nangyayari ngayon, hindi inclusive yung growth ng Philippines. Kaya nga 2.8% lang yung GDP growth. Yung mayaman. Kasi wala kang investments, wala kang infrastructure. So, ibig sabihin niya, mataas ang unemployment mo, no? Kasi mga 4.2 ba yun %? So mga 2.4 million ang walang trabaho, tapos ang underemployed ay 15%, napakalaki. So mga 8 million yan, no? So ibig sabihin mas maraming naghihirap ngayon. So paano mo masasabi na talagang nasa upper middle income kung mas marami ang mababa ang sweldo? Okay? Kasi pag sinabing underemployed, hindi 8 hours ang trabaho mo, ibig sabihin lower than minimum wage ang kinikita mo. Yung level ng underemployment ngayon ay halos pandemic level na yan eh. Yung ganun karami yung contractuals ngayon. So parang kaya sinasabi kong ampaw kasi magsasabihin nila upper middle income, yung gap between the rich and the poor napakalawak na ngayon.
Kasi nagkakaroon ng concentration of wealth dun sa mga mayayaman. Dahil nga, di ba, kasi nagkaroon ng malawakang korupsyon o katiwalian. So yung pera na dapat gagastusin para sa pagbibigay ng trabaho ng gobyerno, napunta lang sa mga kawatan. Kaya gano'n, nagkaroon ng gap, lumalawak yung gap between the rich and the poor. Marami naging bilyonaryo dahil dyan sa mga ghost projects. Tapos marami naman ang naghirap kasi nawalan ng trabaho. Yun yung kaya ko sinasabing ampaw. Opo, kumbaga, pag narinig ba ito ni Juan de la Cruz, siya ba ay dapat matuwa or tawagin nating same as useless pa rin? Kasi kung tumataas man yung kita, napakataas din naman yung bilihin. Parang same pa rin. Hindi naman tumataas ang kita. Well, sabihin mo na tumaas ang minimum wage, no? From 695 to 780. Pero ang halaga ng piso ngayon is only 73 centavos kasi mataas ang inflation. So, maski tumaas ang sweldo, yung nabibili mo worth 500 something lang. Di ba? Kasi 73% lang nung 780 ba yun, yung minimum wage dito sa Metro Manila. Mas mababa pa sa mga probinsya. So, malalaman mo kung ano, kasi marami pang hindi nakakaramdam nung sinasabi ng World Bank. Kaya sabi ko ampaw kasi kung kumakalampa yung sikmura mo, parang masasabing upper middle income ka na. So, yun. Isa pa, nung naglabas ang SWS ng survey nung March 2026, 52% of families, Filipino families, are rating themselves as poor. Baga self-rated poverty yan eh. So, kino-consider nila ang sarili nila as being poor. Yun. So, ilang milyong pamilya yan? 14.6 million families thereabouts, no? So, napakalaking niya. So, more than half ng ating mga pamilya, population ng mga pamilya ng Pilipinas, ay kino-consider nila ang sarili nila as being poor. Mahirap sila. So, parang masasabi na matutuwa ka dun sa sinabi ng World Bank. Maganda siya pakinggan, pero pag tinignan mo talaga, pag hinimay mo talaga yung sitwasyon, hindi ganun yung nararamdaman ng mga ordinaryong Pilipino. Opo. Basahin ko lang yung parte ng binanggit sa speech or sa pahayag ni Marcos Jr. Sabi niya rito, after nearly 4 decades as a lower middle income country since 1987, this milestone affirms that the economic policies we have pursued over the past 4 years have been effective. Para bang, sa tingin nyo ba, parang kiniklaim niya na dahil sa kanya, kaya nangyari ito? Bangag no? Budol yun kay maniwala kasi yung economic growth nga natin 2.8% na lang ng first quarter. December last year it was 3%. How can he claim that his economy is doing better when the economy is slowing further, no? So from 4.4% from 4% in the previous years, 2.8% na lang ngayon. Dapat nga kung maunlad ang economy, kung maunlad ang kanyang polisiya, dapat ngayon 6% ang growth natin. Diba? Oo nga po. Kasi mababa yung base last year eh. Opo. Wala kang foreign investments, wala kang masyadong foreign direct investments, wala kang masyadong, even, marami nagsasarang mga stores dito. So pag nagsara sila, ibig sabihin, dadagdag yun sa unemployment. Opo. Kaya brutal yung sinasabi niya, huwag kayong maniniwala dun, hindi totoo. Opo. So, kung ang ekonomiya natin, halimbawa, dito sa kasalukuyan, 2.8 yung pinaka-last natin po, no? Tapos yung ating inflation, nasa almost 7. Ito po ba ay senyales na naghihingalo or pangit ang ating ekonomiya? Actually, yung tawag dyan, stagflation, kasi mababa yung economic growth mo, tapos mataas ang inflation, kaya stagflation, kasi parang stagnant yung economy, no? So, baka lumala pa yan ng second quarter kasi nagkaroon nga ng oil crisis starting late March.
So naramdaman yan talaga ngayong second quarter, yung effect ng inflation. So malamang, pati yung unemployment tataas lalo. Ganyan. So, ewan ko nga kung saan niya kinukuha yung lakas ng loob niya para sabihin na ganyan. Kasi Sa ano? Sa pagiging addict niya. Umuhugot ng lakas ng loob sa pagiging addict eh. napakabaligtad dun sa katotohanan yung mga kiniklaim ng ating presidente ngayon. Pero nabanggit din kanina sa balita bago namin kayo nakapanayam na 2020 pa dapat, no? Panahon pa ni FPRRD, nakuha na dapat natin yung upper middle income kung hindi lang nagkaroon yata ng pandemya bilang kabahagi ng dating administrasyon. Kayo po ba yung naniniwala dito na baka mas mataas pa nga yung ating antas na sa kasalukuyan kung naipagpatuloy pa, Ma'am Cora? Actually, hindi naman sa akin importante yung ranking ng World Bank. Kasi tingnan mo sabi nila, upper middle income, ang threshold nila ay 4,636. So ngayon, ang ating GNI per capita is 4,850. Pag times 61 mo yan, so lumalabas less than 300,000 pesos per annum yan So yung threshold nila napakababa, parang daily wage lang yan Of course, that's per capita. So if you're family of 4, times 4 mo yun, so mga 1.2 million. But anyway, nung previous years, mas dama mo yung wealth ng bansa kasi mas maraming may trabaho, tsaka yung inflation nun mababa. Talagang lumala na lang nung pandemya. Pero before that, ang ganda ng mga numero Ang ganda ng economy. Tapos pagkatapos nung pandemic, 2021, yung GDP growth natin was 5.7%. Tapos nung 2022, 7.6%. So dinala yan ng investments kasi yung investments ng 2021, 20%. At investments ng 2022 ay 13.7%. So double digit. This year, negative 3.3 ang investments mo. So hindi mo talaga alam kung saan kinukuha ni Presidente ngayon yung mga sinasabi niya kasi hindi suportado ng mga numero. Opo. Ma'am Cora, si Jade Boy ito. Magandang gabi po. Kung sakali mang totoo itong... Nakukuha niya pagka nandun siya sa mundo niya na kung saan nakabatak siya. Sabi ni Amy kasi addict, di ba? Si Amy nagsabi nun, di ako. Di umano addict yung kanya kapatid. Baka nakukuha niya yung mga numero, di ba? Bumatak siya. Singhot siya ng pulburon. Tumaas yung blood pressure niya. Sugar niya. O yun na. Nag-hallucinate siya. upper middle income country nga tayo. Kasabay ba dyan yung dapat maramdaman ng mga Pilipino na hindi mataas yung presyo ng ating mga bilihin? Dapat ganun ho yung magiging senaryo? Kung sakali man, totoo itong... Hindi kasi ang formula nila ay napakasimple lang Gross national income divided by per capita ay divided by the population Kaya sabi ko napaka-simplistic nung threshold ng World Bank. So maganda lang pakinggan pero pagka hinimay mo yung mga numero, basura. Wala siya masyadong kumbaga parang wala masyadong kahulugan kung talagang gusto mong intindihin ang nangyayari sa isang ekonomiya. Mababaw, kumbaga. Kaya nga ampaw ang tawag ko kasi sa labas maganda, sa loob parang walang laman. Kung ikukumpara mo naman sa ibang mga kapitbahay po natin mga bansa, Ma'am Cora, tulad ng Vietnam, Thailand, dito sa Asia, nasaan kaya ang Pilipinas in terms of competitiveness? Mababa tayo kasi nga mataas ang cost of doing business dito. Inflation mo mataas. We have one of the highest inflation in Asia. We have one of the highest cost of electricity in Asia. We have one of the highest cost of gasoline or diesel actually in Asia. Tapos interest rates mo pataas. Ang peso mo napaka-weak. So how can we be competitive kung ganyan ang environment mo?
Diba? So, dapat nagpo-focus talaga yung gobyerno natin sa pagpapababa ng mga cost of doing business. So, inflation unang-una yan. Kaso ngayon, kung mataas, syempre, yung mga, nahihirapan yung mga business, mga negosyante, nahihirapan. Tapos, tinaas pa ng gobyerno yung minimum wage. So, syempre, tataas din yung cost nila. So, ipapasa rin yan sa consumers. Yung mga consumers, mahihirapan bumili, hihina yung household spending. So parang vicious cycle eh. So pag tinaas mo lahat ng cost, ipapasa mo yun sa consumer, yung consumers parang magtitipid, hihina ang benta, hihina ang kita ng mga negosyante, tapos magle-lay off na naman sila para makatipid, no? So pag nag-layoff sila, mababawasan na naman yung household spending. Ganon. So talagang paikot-ikot yan, pero pababa. Kumbaga, it's a downward spiral. Yung ginagawa ngayon ng gobyerno kasi they should really focus on reducing the cost of doing business. Linawin ko lang, so dapat ang tututukan o magiging priority ng government mababang inflation. Tapos dapat yan ang unang-una. tapos susunod na yung mga kita, tataas yung kita ng mga workers. At the same time, dadamihan yung trabaho. Parang gano'n, dadagdagan yung trabaho. Pag binaba mo kasi yung inflation, ibig sabihin pinapababa mo yung pag-angat ng presyo ng bilihin. Kasi mahirap din naman na wala kang pag-angat ng konti kasi syempre hindi yung basis ng growth ng mga negosyante. Pero 1 or 2% inflation is very manageable. Pero ngayon, 6.8%. Umabot pa ng 7.2% in the previous month. Mataas yan. So, talagang tatamaan na talaga yung cost nila. Ngayon, pag bumaba ang inflation, bababa ang interest. Okay? Pag bumaba ang interest, so medyo mas madaling umutang sa bangko. Kasi hindi lang naman equity ang pwede mong gamitin para palaguin ang ang negosyo mo. Pwede kang mangutang, pero kung mataas ang interest, tataas din ang fixed cost mo dahil babayad ka ng interest. Kaya kabit-kabit lahat yan. Kabit-kabit eh. Di ba? Kabit-kabit ho talaga lahat. So dapat nag-uumpisa yan talaga sa inflation. Kailangan mag-focus talaga sila sa pagpapababa ng pagtaas ng presyo ng bilihin. So sa ngayon, Ma'am Cora, malayo pa tayo doon sa sinasabi nating maaabot natin yung pagiging high income economy. Malayo pa. Hindi natin pinag-uusapan kung malapit na, kundi malayong-malayo na tayo so far. Oo, malayo pa. Hindi pa. Actually, yun nga sa akin parang walang kahulugan sa akin masyado itong ranking ng World Bank kasi kumbaga, kailangan himayin mo himayin mo. So, panglabas lang yan, kumbaga, salita lang yan, pero ano ba talagang kahulugan yan? Sa akin, parang wala masyado. Opo. Sa pagkakalam niyo po, ma'am, magkano na po ang halaga ng piso ngayon? 73 nga nung last 0.73? 73 centavos. 73 centavos. Naku. Compared to 1 peso in 2018. Kasi nag-rebase sila noong 2018. So, 2018, yung piso is piso. Ngayon, 73 centavos na lang. So, yung 1,000, mga 730? 730. So, punta ka sa supermarket, may dala ka 1,000. Ang mabibili mo, worth 730 lang talaga. Yung ganun. Opo. So, So, may 1 million ka na income, 1 million for 1 year, ang talagang value nun. pagiging matuwa kasabay nitong upper middle income, pagiging upper middle income. Dapat yung economy natin, bumalik yun sa 5 to 6% growth. Yun lang talaga para mas maging inclusive, no? Tsaka, kailangan dumami yung investments. Kasi ngayon negative nga eh. So pag negative, ibig sabihin, may nagsasara na yan. Nagsasara na yung ibang yung ibang negosyo dito. Di ba marami nang mga stores, kunwari Shakey's, di ba nag-announce sila. Meron pang iba akong pinost na nagsara na, ganyan. Tapos libo-libo yung mga nawalan ng trabaho. So kailangan, kumuha ka ng mga investors para yung mga nawalan ng trabaho, babalik sa trabaho at madadagdagan pa kasi every year, over 800,000 students ang gumagraduate sa koleyo.
So hahanapan mo rin ng trabaho yun, di ba? Opo. So habang hindi sila naghahanap ng trabaho, hindi nakakahanap ng trabaho, dadagdag yan sa unemployed. Opo, opo. At saka ang ano ngayon, uutang pa tayo. Kung isang masigla at maganda na bansa, lessen na yung ating utang po, ma'am. Oo, hindi ko masyadong utang kasi kumbaga efficient yung iyong fiscal spending. Kasi ngayon inefficient dahil nga maraming ginagastos na wala naman kabuluhan o kaya nagli-leak, maraming leakage, no? So, kaya parang nagsisink yung economy kasi yung barko may butas kasi kaya nagli-leak yung no? So, mabagal ang takbo, kaya 2.8 lang. So, dapat talaga, kumita, mas tumaas ang kita at saka mas maraming makinabang dun sa ginagastos ng gobyerno. Opo. Ma'am, dito po sa mga pangyayari ngayon, no, latest, itong pag-usad ng impeachment, kaliwat ka ng rally, nandun pa rin yung agam-agam na hindi pa talaga napapanagot ang sangkot sa trilyon-trilyong pisong nakawan sa kaban ng bayan. Ito ay tatabon pa rin dito sa upper middle income na ipinagmamalaki ngayon ng gobyerno. Oo. So, ano yung tanong mo dun? Opo, yung epekto nito sa ekonomiya po, ma'am. Ayun nga, so, yung pamumulitika, imbis nga yung effort ng Congress, kunwari, example, nagka-oil crisis tayo. Dapat, nung crisis, ginamit na nila yun na opportunity to do many things, no, para bumaba yung inflation. Ang pinaka-immediate is subsidy, no? Dapat nagbigay na sila ng subsidiya dahil biglang tumaas nga yung presyo ng gasolina. Ikalawa, dapat minonitor na nila yung mga gas stations. Kaya ang diesel umabot ng 150 to 170, di ba? Kasi hindi sila nagbantay. So pinabayaan nila yung mga oil companies na biglang magtaas lang ng diesel. Syempre, mga jeepney, mga tricycle, mga motorsiklo, yan ang gamit. No? Hindi na motorsiklo, pero yung mga bus at truck na ginagamit pang delivery, gumagamit ng diesel. So, ikalawa yun. Ikatlo, dapat nagpropose na sila ng bill for oil price stabilization. This is a long-term solution, no? Or oil strategic oil reserve for long-term stabilization. Pero wala kang narinig na effort na ginawa ng Kongreso para maibsan ang inflation at saka mahanapan ng long-term solution yung oil crisis. Opo. Ma'am, sa nititirang at least 2 taon ng kasalukuyang administrasyon, magiging epektibo pa ba yung pagpunta sa ibang bansa natin ng ating Pangulo, or mas maigi ba na mas tutukan itong mga pangunahing problema dito sa ating bansa, mas mabilis na maramdaman ng ating mga kababayan kumpara sa panahon ngayon, or kailan lang ba tingin nyo po na maganda makipag-ugnayan sa ibang mga bansa sa unang parte ba ng pamumuno ng isang administrasyon or all year round, Ma'am Cora? Alam mo, winaste na niya yung kanyang political capital. Diba, nag-umpisa siya, mataas naman ang kanyang rating kasi marami na ang bumoto sa kanya. Kaya lang, pabagsak ng pabagsak. Ngayon, negative na yung kanyang net performance rating. So, yung mga bansang gusto makipag negosyo dito, mapantayan nila yung mga ganun eh. So, bakit negative ang performance rating? Ibig sabihin, mahina yung mga polisiya ng Pangulo ngayon. Hindi effective ang kanyang leadership. Kalawa, utang siya ng utang. So, yung credit rating natin, negative na lahat, no? Sa Moody's, Fitch, at saka S&P. Lahat yan, negative ang outlook nila, at saka binagalan nila yung kanilang economic forecast. Maski ang World Bank at IMF, binaba na nila yung kanilang economic forecast. So,
ano yung pagmamalaki ni Presidente, maski pumunta siya ngayon sa Canada, pumunta siya sa Tokyo, maaaring sabihin nila, magpe-pledge kami ng ganito, pero hihintayin nila na mawala siya. Kasi, hindi, walang tiwala eh. Unang-una, ang daming corruption, pero walang napapanagot, di ba? Walang accountability. So, governance is bad at the moment because the government is covering up. There's no transparency. They're covering up all the investigations. Tapos, walang accountability, walang nakukulong, walang napapanagot dun sa napakadambuhalang corruption na nangyari in the last 3 to 4 years. Opo, kasi maririnig na lang natin, may mga proyekto naman na willing ang ibang bansa, di ba? Na magpondo rin, no? Yung mga ODA project ba yan? Tapos ang hindi naman nagpopondo yung kasalukuyan po. Oh, ang South Korea talagang sinabi nila ayaw nilang magpautang dito sa Pilipinas. Kasi nga mababa yung performance rating nung mga projects, no. So, kumbaga pahirapan ng monitoring. Yun nga, kasi dahil walang fiscal discipline, yung corruption goes all the way down to the LGU. So, hindi mo alam kung anong district ang magiging matino na kausap, no? So, parang konti na lang yung madaling gawa ng kuhanan ng permits o kaya yung makipag-deal dyan, ganyan. So, it's very difficult kung walang fiscal discipline from the top kasi hanggang sa baba, yung kultura nag-iiba rin. Ganun. Opo, kasi yan yung nakikita natin. Pagpupunta ng iba yung dagat, mayroong mga pledges, tapos magtataka ka na lang na may mga proyekto na willing naman yung ibang bansa na magpapondo, kailangan lang ng counterpart. Maririnig mo na lang sa tawag nito sa usapan dyan sa Korte Suprema during sa mga oral arguments na hindi na pinopondohan. Mas pinopondohan pa yung less yung pag-aaral kumpara dito sa mga grabe yung mga pag-aaral, gumastos na ng malaki, ang ending hindi rin popondohan, mas inuna pa yung flood control. So, kaya magdadalawang isip ngayon na ano bang silbi mo doon? Meron na nga dito, hindi mo nga mapakinabangan, mas maganda. Ito rin yung dapat unahin, di po ba, Ma'am Cora? At saka alam mo, yung ibang bansa kasi maunlad. So, bakit sila magtsatsaga dito sa Pilipinas? Una-una, mataas ang cost mo. Ikalawa, ang hirap makipag-deal sa gobyerno ngayon kasi hindi mo alam kung magkanong padulas ang ibibigay mo, di ba? So, dagdag pa yun sa cost of doing business yung corruption, eh. Tapos dito, naglalagay na minsan, hindi pa rin natutuloy. Hindi mo alam kung makaka-move forward ka. So, napakabagal ng alam mo yung momentum, kumbaga, ang tagal ng gestation mo dito bago ka kumita. Opo. So doon ka na lang sa ibang bansa. Opo. Pag mag-recalibrate po, ma'am, parang pagising ng mga nasa gobyerno, gigising sila na gusto na nilang maging mabait. Sapat pa ba yung 2 taon para magbagong, para medyo maipihit yung ating ekonomiya? Parang dating mga adik na adik, no, pati yung pagbabagong buhay eh. Sinisegue nitong si Boss Edmar. Hindi na. Ang mangyayari niyan, ayuda na lang sila ng ayuda kasi for you to come up with a meaningful economic program, you need at least 3 to 4 years. No? Kasi yung infrastructure projects na dapat ginastusan nila in the past, hindi naman matatapos yan ng 2 years. Diba? So, yun ang at saka hanggang ngayon, walang bidding ka na naririnig sa mga malalaking proyekto. 2020, kalahati, more than half year na ang 2026, nasa July na tayo. Opo. So, he's actually left with a year and a half or something. Ganun na lang ang termino niya. Pero in the meantime, utang pa rin siya ng utang, di ba? So, ma'am, huli na lang po, ma'am. Opo. Sana pupunta yung utang. Opo. Huli na lamang po, ma'am, bago po namin kayo pakawalan dahil malapit na po yung SONA. At tingin niyo po may maipagmamalaki pa ang kasalukuyang administrasyon? Itong World Bank, pagmamalaki niyan. Sigurado, pero ampaw yun.
Opo. Ulit-ulitin ko, ampaw yan. Ma'am Cora, maraming salamat po sa Ayun na nga mga kababayan, maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Maraming salamat dito kay Ma'am Cora Guidote. Malin natin Pilipinas. Palakpakan muna natin. DZAR 26 years. At dito kay Prof. Cora Guidote. Ang bottom line ho dito, kahit ano pang report yan, doon pa rin tayo ikaka sa grassroots level. Tingnan ho natin kung anong kalagayan ng ating mga kababayan. Ano man ang sabihin sa atin ni Auntie Claire, ni Marcos Jr., yung World Bank na yan. Tingnan nyo ho yung mga kapitbahay natin, yung mga kakilala natin, umiigi ba buhay nila, pang middle class na ba yung income nila, yung estado nila sa pamumuhay nila, doon ho natin makikita yan. Ngayon, pagka talagang nakita natin, iba na yung mga iba na yung mga kakilala natin, talagang gumiginhawa ang buhay ng marami sa ating mga kababayan. Hindi na ho kailangang ibida yan ni Marcos Jr. Mga kababayan, mismo natin na magsasabi na iba tong administration na to. Mahusay talaga. Di ba ganun ho yun mga kababayan? Maraming salamat.